nandito pa rin yung binabantayan nating low pressure area at huli nga yang namataan sa layong 1,010 kilometers west o kanluran ng Northern Luzon. At base nga sa ating analysis ay meron na ngayon itong mataas na tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. At sa nakikita natin ay patuloy pa rin itong kikilos pa west-northwestward at maaaring ang dumaan sa kalupaan ng Hainan, China o di kaya naman sa may hilagang parte nitong Vietnam. Samantalang yung trough nga nitong low pressure area o yung mga kaulapan na parte ng sirkulasyon nitong low pressure area ang nakakaapekto naman dito sa may kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. At kasama nga dyan dito sa may Ilocos region, gayon din dito sa may Apayao, Cagayan, gayon din dito sa may Zambales at Bataan at makakaranas nga dyan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Samantalang yung southwest monsoon o hangin habagat natin ay patuloy na pinapalakas nitong low pressure area na nasa silangan ng Northern Luzon. At nagbibigay nga yan ng mga kalat-kalat ng pag-ulan dito sa may Palawan, gayon dito sa may Mindoro, Metro Manila, Cavite at Batangas. Meron pa tayong isang low pressure area na binabantayan at meron nga itong katamtaman na tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 2 araw. Kung magiging bagyo man ito bago makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ay papahangalanan nga natin itong si Juaning, ang ikatlong bagyo ngayong buwan ng Agosto. At huli nga yung namataan sa layong 585 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes.